ito, usong-uso na naman ngayon ng mga farm equipment na tinatransport ng mga farmers, ano. Pero mag-e-edit tayo ngayon para meron akong may upload sa susunod para sa Friday. Meron akong may upload at meron kayong mapanood mga brads, ano. So bale, nakabili ako ng TV 24-inch, saktong-sakto sa TV rack ni Alex. Kaya ito siya, ayan, ipakita ko sa inyo. Ayan, yan siya. Good morning mga kapatid, mga brads. Isang magandang umaga, start of the day. We're heading back to Manitoba, no? At hinihintay lang natin yung ating oras, ano? Nakapag pre-trip na tayo, load check. Bali ang load natin ngayon pabalik ng Manitoba is pickup trucks, ano, dalawang pickup truck na F-150 at F-250. I-deliver sa Payne Winkler. So first time kong pupunta doon sa Payne Winkler. Hindi ko pa alam kung paano ang SOP doon, ano. So mag-start na tayo, almost done, 14 minutes na, kasi kailangan ng at least 15 minutes para sa inyong pre-trip inspection. Every day before ka mag-start, you need to do a pre-trip inspection, at ang minimum minutes na nire-require nila para hindi ka masita is 15 minutes at least, ano. And we're almost done. That's 15 minutes, so we're good to go, no. Tara, samahan nyo ako mga kapatid, ano, sa ating biyahe. Okay na ang ating tag test. Hindi humiwalay ang ating trailer. Pero chinek natin yung ilalim, syempre. Baka merong nagsalbahe, hinila yung ating lock ng ating fifth wheel, ano. Lagi natin i-check yan. At yung windshield ko, ewan ko kung sa camera kita, pero madumi, mga kapatid. Madumi siya. So, hindi ako masyado nakakapag-video, mga brad, ano, kasi medyo may kinakabisado ko yung ating system, ano, dito sa Payne. At yung mga policy, lalo na yung mga pinagpipick upan, ano, ng mga load, kasi iba't iba ang policy ng bawat client sa pag-pick up at pag-unload ng kanilang produkto. So pinag-aaralan ko kasi meron kaming media library, nandun lahat ng policy, procedures na kinakailangan habang kapag ikay magdi-deliver o pick up. So ang pinag-aaralan ko is yung mga medyo delicate, ano, na loads, especially machinery, no. Dapat alam ko ang procedure, no, ng pag pick up at unload para wala akong maging problema sa site, ano. So yun ang ginagawa natin. So kakanan tayo dito, no. Gandang sikat ng araw, mga kapatid. So Highway 60 na tayo, no. Medyo nakakasilaw. Baba lang natin ng konti yan dahil
Pero hindi nyo makikita masyado yung ano. Yan lang natin yan. Total ano, morning sunshine naman yan. Shout out sa ating mga viewers sa Barstow, Saskatoon. Ayan, nandiyan sa bandang kanan. Meron tayo dyan mga subscriber, mga kabayan na nagwo-work dyan. Shout out sa inyo, mga kabayan sa Barstow, Saskatoon. Ayan, nagpahinga ako dyan sa gilid ninyo sa may co-op. Yeah, co-op yan. O Petro Canada. Limot ko na kaagad pero I think co-op. Ano? So nandito tayo ngayon sa Saskatoon. Dito tayo nagpahinga ngayong kagabi, no? At kayang-kaya na natin ang isang drive lang papunta ng Manitoba. Bale sa Payne tayo, no, sa Winkler. Doon tayo magda-drop ng ating load. And then may special instruction yung load ko kasi nung pinick up ko yung mga yan, ganun pala, no, kapag hauler ka ng mga sasakyan, ikaw ang pipick up sa yard at ikaw ang magsasakay sa truck mo, no? Yan ang mga trabaho ng mga mga car hauler, no? Ilan ang mga sakay ng truck nila? Minsan 8, 10 yata ang pinakamarami, o 8 or mahigit pa, no? Depende sa kung paano yung configuration ng trailer na pang-haul ng mga kotse, no? So kung 10 beses siyang babalik sa yard, hahanapin niya yung kotse, isasakay niya. And sa kanila, bali diretso na dun sa trailer nila. Sa akin, kailangan ko ng ramp, no? Kahapon hindi ko na i-video, no? Gumamit ako ng ramp para maisakay yung isang pick-up. Yung isa naman, dahil hindi umaandar, pinor-clip yan, no? Dun sa isang pinag-pick-upan ko. So pagdating ko ng Winkler, hopefully tatanong ko mamaya dahil first time ko kung may ramp doon. So may bababa ko yung isa, pero yung isa kailangan ng towing. May advice doon sa instruction sa bill of lading na if towing is needed, I need to contact a certain towing company doon sa Winkler para sabihin ko kung ilan ang ETA ko, no, or kailan, eksakto oras ako darating para pupunta sila doon para i-unload yung hindi umaandar. Hihilahin lang naman nila yan, no? So yun. Si Alex, so far so good, ano? Meron ng 14,000 kilometers na na-drive ako. Wala akong masabi, no? Wala akong masabi. Handling, suspension, braking, dahil ang brakes nito, no, hindi na drum brake, no, bali ano na siya, disc brake na. So napakalakas ng preno, konting apak mo lang talagang kumakagat kaagad yung preno. Lakas ng engine, of course, sa tingin ko mas malakas yung Freightliner talaga. Dahil sa spec din, dahil yung Freightliner na ginagamit ko dati, ang kanyang gear ratio is 3.08. Ito medyo high speed siya, 2.47. So mas maliit, ano, yung gear ratio nito, no, compared dun sa Freightliner. So pang heavy haul kasi yon. Yung spec nung Freightliner na minamaneho ko is for heavy haul. Remember, mabibigat ang load namin sa New Hope compared dito sa Payne. Wow, ang pinakamabigat ko rito na load is, ang total gross ko is 76,000 pounds. Yun ang total gross ko na, no? Pero sa New Hope, umaabot ako doon ng 102,000 pounds. Ang total gross ko, no? Ang gross ko doon, total weight. So ito, usong-uso na naman ngayon ng mga farm equipment na
tinatransport ng mga farmers, ano. So kailangan nating mag-ingat kasi malalaki ang mga yan, mababagal, no? And kadalasan dyan ang mga pilot vehicle ng mga yan is ano lang, yung mga ordinaryong kotse lang, ano, hindi kagaya nung sa mga oversized load na may mga blinker, ganon. Ginagamit lang nila is yung mga personal car nila, no. Nakapagtrabaho din kasi ako sa farm, no, at ganun ang ginagawa namin pag nagtatransport kami ng headers, ng combine, ano. Ang pilot vehicle is yung private car lang. So bibigyan natin sila ng right of way, not really right of way, but then make sure na we give extra space para sa kanila kasi napakalaki nung kanilang mga equipment at mabagal silang umandar. So ito mga kapatid, ito ang Saskatoon, ano. Dito tayo sa Circle Drive dadaan. Dati lagi akong pinadadaan dyan sa baba, then iikot dun sa downtown talaga. Ayoko yun, ayoko nang gawin yun. So sa mga brads natin na taga Saskatoon, magandang umaga sa inyo. Patuloy po kayong sumubaybay, no? Thanks for supporting our channel, ano. Maraming salamat dun sa mga bagong subscriber natin. Halos sa kanila nanggaling kay Boss Marco. Thank you sa pagbisita sa ating channel at pag-subscribe na rin, ano. Continue supporting all of our Pinoy vlogger na tracker dito sa Canada, no. Si Boss Marco, si Lakay Tracker, si Kaloy Rivera, si Filipino Trackers Pro, yung anak niya si Christian, no. Si Yang Pilyang Tracker, no. At lahat ng ating mga vloggers na truck driver dito, suportahan natin, ano. Marami tayong matututunan sa kanila. Through them natuto ako, no. Marami akong natutunan sa kanila na nagagamit ko na ngayon bilang isang truck driver. Remember, so mga ibang subscriber natin na bago, hindi ako truck driver talaga by profession. Dito lang ako naging truck driver sa Canada sa tulong ng YouTube at ng mga vloggers natin na continue na nag-upload ng kanilang experiences, ano, ang kanilang mga insights, information, ano, na isinishare nila sa YouTube. Malaking tulong. Dahil patuloy akong nanonood sa kanila, araw-araw meron akong natututunan, ano, and nai-apply ko sa aking pagmamaneho sa araw-araw. Salamat sa mga trackers natin, ano. And hopefully makapunta tayo sa mga area kung saan magaganda ang scenery, no, magaganda ang mga tanawin para ma-share ko sa inyo, no. Alam ko mas nag-i-enjoy kayo sa mga magagandang scenery, no, na kukuhanan ng aming mga camera. Parang nandito na rin kayo mga brads, ano, sa Canada at dito nagmamaneho. At doon sa mga kapatid naman natin na yun lang, hindi naman nila gustong maging truck driver, nag-enjoy lang sila manood ng ating mga content. Salamat sa inyong suporta, no, mga brads, ano, mga kapatid. And yeah, sisikapin natin na makapagbigay ng impormasyon, yung mga makakatulong, ano. Especially hindi pa ako makapagsalita about mga bagay about owner operator. Napakabago ko pa lang sa business na to, no. Pagiging business owner, may-ari ng sariling truck, ano. But soon I'm
I'm sure na dinodocument ko yung mga experiences na yan, ano, ang pwedeng mga tips na pwede kong ma-share. Alam ko meron tayong mga brads na Keep left to Highway 16 East. one day gusto rin nilang tahakin ang pagiging isang owner operator, and I think makakapag-share ako ng few insights, ano, on how, ano, yung startup, no, ano ang mga kailangan gawin, Continue on Highway 16. mga kailangang i-prepare. And it's a continuous learning, mga brad, ano. Araw-araw nag-aaral pa rin ako. Ganun naman ako kahit nung umpisa. Nagdadrive ako, nakikinig ako ng podcast, no. At pinipilit nating matutunan, ano, tandaan yung mga na-i-share sa atin sa mga podcast, sa YouTube, ano. Napaka laking tulong niya. So yan, palabas na tayo ng Saskatoon. Mag-stop tayo mamaya sa Regina. Magsha-shower tayo, kakain. And then for sure mamayang hapon nandun na tayo sa yard namin sa Winkler, sa Payne, para i-unload yung ating load ngayon. And hopefully mabigyan ako ng load bukas para makabalik ako kaagad, kasi malapit ng cut-off. End of May is cut-off na, no? So para mapasama pa sa ating kikitain, no? Isang load pa, kung suswerte dalawa pa, no? So yun lamang, mga brad, ano. Patuloy kayong sumubaybay at huwag kayong magsasawa na sumuporta sa amin, at sisikapin namin na makapagbigay ng magandang mga videos, ano. Pagpaumanhin nyo kung hindi ganun kapulido, no. Just enjoy the ride, mga brad, ano, mga kapatid. Ayan, stop over muna tayo, mga brads. Dito tayo sa Regina, sa Balgony. Flying J. Maliligo tayo. And then magsasaing, kakain. Kasi tumawag na ako. Hanggang 4:30 lang daw sa Payne Winkler ngayon. So hindi ako abot. Bukas na ng umaga ma-unload. So hindi na ako magmamadali, ano. Stay muna tayo dito ng mga 1 hour siguro para makapaligo, makakain, and saka tayo tutuloy na magbiyahe. Diretso na tayo doon sa yard mamayang hapon para bukas ng umaga ma-unload tayo kaagad. Akala ko pa naman ano, ma-unload ako ngayong araw na to. Sabagay, kulang din naman ang oras ko talaga. Natapos ako anong oras na rin, hapon na natapos kahapon na maludan. Arriving at Flying J Travel Center on the right. Ayun tayo dito sa gilid para malapit tayo dun sa shower. Direksyon na pala, no? Sige, doon na lang ako mag-park. Dito sana ako magpapark sa gilid, eh.
sa yard ng Payne, sa Winkler. Pakita ko sa inyo, no. So yan ang yard namin dito, no. First time kong nagpunta rito. So yan, nakapark na kami ni Alex, no. So yan yung load natin. Yan load natin dito yan. Yun yung mga ibang mga unit, ano. So dito natin i-unload yan. Oh, hindi masyado madumi si Alex sa biyahe na ito. Kita nyo, yan, oh. Hindi muna tayo magpapa-car wash, ano, kasi masyadong mahal. So yan yung load natin, dalawang pick-up truck, ano. I-unload natin yan bukas. Hindi na tayo umabot ngayon sa oras ng opisina kung saan may unload tayo. Hindi na tayo umabot. So ganyan ang pinag-secure natin, ano. Gamit lang ang straps sa gulong, no. Sa gulong mismo natin pinakapit yan. Ito humihila pa ganito, yung sarap humihila pa ganito, no. Kontrahan pa rin, laging kontrahan yan, no, mga brads. So dito tayo magpapalipas ng gabi. At bukas ang ating unload, no. Papasok tayo dun sa gate doon, and dun tayo i-unload bukas. So marami tayong oras ngayon para mag-shoot ng, mag-edit, not mag-shoot. Tamad ako magkuha ng video. Pero mag-edit tayo ngayon para meron akong may upload sa susunod para sa Friday. Meron akong may upload at meron kayong mapanood mga brads, ano. So yun lamang, mga kapatid. After nito ma-unload bukas, kita-kita tayo sa yard sa Winnipeg. Isang magandang hapon. So mga kapatid, ano, gusto ko lang ipakita sa inyo ang bagong install natin kay Alex, para pag may mga ganitong pagkakataon na kailangan nating maghintay ng mas matagal, meron tayong mapapanoodan. So bale, nakabili ako ng TV 24-inch, saktong-sakto sa TV rack ni Alex. Kaya ito siya, ayan yung pakita ko sa inyo. Ayan, yan siya, no. Yung mga unan ko, nilalagay ko siya dun sa upuan, no. So buksan natin para makita nyo, mga kapatid, ano, yan, smart TV na siya, no. Magagamit natin ng Netflix. Ayan, tingnan, Netflix. Meron ding YouTube, ano. At yung, let's see kung nandito yung NBA. Tatlo lang naman ang halos palaging pinapanood ko dyan, yan. Yung YouTube, yung NBA, at saka yung Netflix. Yan, tatlong lang yan ang gamit na gamit sa akin, ano. So YouTube, kapag gusto nating manood ng mga ayan, yung channel natin, ano. So pwede tayo makapanood, ano. And then sa, let's see, home, pagka gusto naman natin ang Netflix, pwede rin. Ayan, meron tayong Netflix na mapapanood. Ayan, kapag gusto natin manood ng pelikula, Scarecrow, si ano to, bago to, Jesus ko. ayaw kong manood niyan. Ayaw natin manood niyan, nakakatakot, ano. Ayan. And then of course, mga brads, ano, ang paborito ko, ginagastusan ko rin talaga, meron akong NBA League Pass, at ginagamitan ko yan ng VPN, ano, Express VPN, para mapanood ko ang mga games ng live, ano. So yan lang, yan yung tatlong yan ang aking very useful application dito sa TV na nabili ko, no. So yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo na kapag truck driver ka, lahat ng pwedeng
mabili para at least malibang ka while you're on the road is bibilihin mo talaga, sa totoo lang. Kaya yan, bumili ako ng TV na sakto lang dito para pag nakahiga ako, nakababa ito, pwede ako mag-relax, manood, mag-unwind sa TV, So, yun lang, na-share ko lang mga kapatid, At yun mga kapatid, salamat sa ating mga subscribers. Shout out sa inyong lahat, Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam ko naman, alam niyo kung sino kayo. Salamat sa pagsubaybay, sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Suportahan niyo po lahat ng Pinoy truckers na nagbablog dito sa Canada, Marami tayong mapupulot na impormasyon, sa kanila, sa amin. Kahit ako siguro meron na din ako nasi-share na mga information, At wag po kayo magsasawang sumubaybay sa amin, at sumuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa subscribers and viewers po. At inihiling ko po na every time na manonood po tayo, please mag-click lang po kayo ng like para isuggest po ni YouTube sa mga ibang kapatid natin ang ating mga videos, para makarating sa kanila ang ating mga ginagawang videos. Yun lamang po mga kapatid, at huwag niyo pong kakalimutan, sa bawat araw dapat mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy po, isang magandang araw.